Susukat, kaya't magbunyi ang lahat. Pag-ibig niya ay wagas, pagkasan natin at lakas. Pagpapala niya ay dating bumubuhos, purihin natin ang Diyos. Simulan na po natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, ay aminin na natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala na dala ng ating mga kahinaan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya, pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Heso Kristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Heso Kristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan, ng iyong laging kinahahabagan at pinagbibigyan, upang ang itinampok ng iyong pamumuno at pagsubaybay ay muli mong ikalugod at panatilihin mong kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga ngaral. Walang kabuluhan, walang halaga ang lahat ng bagay, sinabi ng mga ngaral. Lahat ng ginawa ng tao'y pinamuhunanan niya ng karunungan, kaalaman at kakayahan. Ngunit pagdating ng araw ay maiiwan lamang sa susunod sa kanya. Ito may walang kabuluhan. Ano man ang gawin ng tao ay nagdudulot ng kabiguan at sakit ng kalooban. Anumang gawin ng tao'y nagdudulot sa kanya ng balisa at hinanakit. May mga gabi pang hindi siya makatulog sa pag-iisip. Ito man ay walang kabuluhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, amin kang tahanan, noon, ngayon, at kailanman. Poon, amin kang tahanan, noon, ngayon, at kailanman. Yaong taong nilikha mo'y bumabalik sa alabok, sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Ang 1,000 mga taon
ay para bang isang araw sa mata mo, Panginoon, isang kisap mata lamang, isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan. Poon, amin kang tahanan, noon, ngayon at kailanman. Mga tao'y pumapanaw na para mong winawalis, parang damo sa umagang tumubo sa panaginip, parang damong tumutubo na may taglay na bulaklak. Kung gumabi, nalalantat, bulaklak ay nalalagas. Poon, amin kang tahanan noon, ngayon at kailanman. Yamang itong buhay nami, maikli lang na panahon, itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Hanggang kailan magtitiis na magdusa, Panginoon, kaming iyong mga lingkod na naghihirap sa ngayon. Poon, amin kang tahanan noon, ngayon at kailanman. Kung umagay ipadama yaong wagas mong pag-ibig at sa buong buhay nami may galak ang aming awit. Panginoon naming Diyos, kami sana'y pagpalain, magtagumpay sana kami sa anumang aming gawin. Poon, amin kang tahanan, noon, ngayon at kailanman. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kaya't ang pagsumakita ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo'y natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang tunay na buhay ninyo at pag siya'y nahayag, mahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Kaya't dapat nang mawala sa inyo ang mga pitang makalaman, pangangalo niya, kahalayan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masasamang nasa, at ang pag-iimbot na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa, yamang hinumad na ninyo ang dating pagkatao, pati ng mga gawa nito at nagbihis na ng bagong pagkatao. Patuloy itong nababago ayon sa larawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang maging ganap ang inyong kaalaman tungkol sa Kanya. Kaya't wala nang nagkakaiba ang Grego at ang Hudyo, ang tuli at ang dituli, ang dayuhan at ang mabangis na tao, ang alipin at ang malaya. Kay Kristo, walang pagkakaiba ang lahat, at siya'y sumasalahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos, magsitayo ang lahat. Mapalad ang mga dukha na tanging Diyos na lumikha, ang
pag-asa at adhika. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi kay Jesus ng isa sa mga tao, Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na ibigay sa akin ang bahagi ng aking mana. Sumagot siya, Ginoo, sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo? At sinabi niya sa kanilang lahat, Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan. At pagkatapos ay sinaysay ni Jesus ang talinghagang ito. Ang bukirin ng isang mayaman ay umani ng sagana. Kaya't nasabi niya sa sarili, Ano ang gagawin ko? Wala na akong paglagyan ng aking ani. Gigibain ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng lalo mas malaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ari-arian at sasabihin ko sa aking sarili, Ayan, marami na akong ari-arian, hindi na ako kukulangin habang buhay. Kaya't mamamahinga na lang ako, kakain, iinom at magsasaya. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, Hangal, sa gabing ito'y babawian ka ng buhay. Kanino mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Ganyan ang sasapitin ng nagtitipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Ganyan ang sasapitin na nagtitipon ng kayamanan sa kaniyang sarili, ngunit sa paningin ng Diyos, ngunit sa mata ng Diyos, hindi naman siya mayaman, kundi dukha siya. Diba? Nag-iipon ka ng kayamanan dito sa lupa, pero hindi ka naman nag-iipon ng makalangit na kayamanan na madadala mo sa buhay na walang hanggan. What if pagkatapos po ng banal na misang ito, kunwari lang, paglabas mo dito sa simbahan, sasabihan ka ng Diyos, ngayong Martes, mamamatay ka na. Ngayong Martes, kukunin na kita, no? Pagkatapos ng misa, may isang gabi ka na lang. At bukas, Lunes, tatakot ka na, mangangamba ka na, kasi magmamartes na. Hindi mo alam kung anong oras sa Martes, basta sinabi lang ng Diyos, the day after tomorrow, kukunin na kita, mamamatay na kita. Mas okay nga sa inyo, may palugit pa. Pero sa ating pagbasa, sa ating ebanghelyo, sinabihan ng Diyos ang isang taong naghahanda ng kanyang kayamanan, ng kanyang ari-arian, at anong pinaghahandaan niya para sa kanyang sarili, sinabihan siya ng Diyos, ngayong gabi, mamamatay ka. Compare sa inyo, compare sa atin, na pagkatapos ng misa, may isang araw pa tayo at ilang oras upang mapaghandaan. Ang una niyo pong mararamdaman sa sarili niyo kapag sinabihan kayong sa Martes, mamamatay ka na, unang-una, mangangamba at matatakot ka. Matatakot kang humarap sa kamatayan, pero isa pa ang kinakatakutan mo, matatakot ka, paano na kaya yung mga napundar ko? Paano na kaya kung meron kang ari-arian, sino kayang magpapatuloy nito? Unfair ka naman, Lord. Kakatapos ko nga lang magbayad ng motor ko,
sasabihan mo akong Martes na ay matatapos na ang buhay ko. Unfair naman, Lord, kakatapos nga lang yung matapos yung bahay ko, nahulugan pa ito. Ilang taon ko po itong binayaran at pinaghirapan, pero sasabihan mo lang ako, Martes, mamamatay na ako. Di ba? Kakapromote ko nga lang, Lord, pero bakit po ganyan? Maaga mo naman pong hindi ko na matamasa yung promotion ko. Kakagraduate ko nga lang. Kaka-ordain ko nga lang ng pagkapari. Tapos sasabihan mo ko, pagkatapos ng misa sa linggong ito, Lunes na po bukas, Martes, kukunin mo na po ang buhay ko. Di ba? Matatakot ka sa pagharap sa kamatayan, pero natatakot ka rin sa mga pinundar mo sa buhay. Sasayangan ka sa karir mo, sa trabaho mo, bagong promosyon, kagagraduate lang, etc., etc. Pero sasagutin ka ng ating unang pagbasa. Sabi sa ating unang pagbasa, walang kabuluhan ang lahat, walang halaga ang lahat ng bagay. At sinabi ito sa ating unang pagbasa. Kung nakinig ka, malamang nasagot ang tanong mo, paano na ang mga pinaghirapan ko? Sa unang pagbasa, sinabi dito, walang kabuluhan ang lahat, no? Walang kabuluhan ang lahat, walang halaga ang lahat. At itatanong mo sa sarili mo, kung walang kabuluhan ang lahat, kung walang halaga ang lahat ng pinaghirapan ko, ano ang kahulugan ng buhay? Ano ang halaga sa buhay? Mga kapatid, sinabi po, iniimbitahan po tayo na magmuni-muni sa ating ebanghelyo. No? Isa lang po ang sinabi ng ating Panginoon sa atin, imbitasyon, huwag ka sanang mag-impok ng kayamanan sa mundo na hindi naman madadala mo sa buhay na walang hanggan. Di ba? At ano yung kayamanan na mahalaga? Mahalaga naman may trabaho. Di ba? Mahalaga naman na may pera ka. Mahalaga naman na may karir ka. Mahalaga ang promosyon, etc., etc. Pero piliin mo ang mas mahalaga sa buhay na ito. Yung kayamanang hindi makukuha sa iyo, yung kamayamanang madadala mo sa buhay na walang hanggan. Dalawang bagay, pakikipagkaibigan sa Diyos, relasyon sa Diyos, at pakikipagkaibigan sa kapwa. Yan yung kayamanan na hindi makukuha sa iyo. Marami kang ang pera, marami kang ang ari-arian, pero hindi ka naman mayaman ang iyong relasyon sa Diyos at hindi ka naman mayaman ang iyong relasyon doon sa iyong kapwa. Pangit po mamatay. Pangit po kapag marami tayong ari-arian pero wala naman po tayong kaibigan. Tama, mali? Amen? Pangit po, no? Hindi po makahulugan ang buhay. Maganda nga ang trabaho mo, maganda nga ang bahay mo, pero wala ka namang kaibigan at wala ka namang pakikitungo sa iyong kapwa. Nagkakaroon ng halaga ang buhay at kahulugan ng buhay natin kung meron tayo sa kayamanan na ito, pakikipagkaibigan sa Diyos at pakikipagkaibigan sa kapwa. Tandaan niyo po yan, di ba? Ang taong hindi malapit sa Diyos, sa biyaya at grasya ng Diyos, may kulang at may puwang sa kanyang buhay. No? Tandaan natin, mas mahalaga na piliin natin ang pinakamahalaga sa mundong ito. Mag-impok ng kayamanan na madadala natin sa buhay na walang hanggan. At yun yung pakikipagkaibigan natin sa Diyos at pakikipagkaibigan natin sa ating kapwa. Resulta, kapag meron ka sa kayamanan na yan, masaya ang buhay mo. Tama, mali? Tama, di ba? Masaya ang buhay, maligaya ang buhay kapag malapit sa Diyos ang mahal na pong Jesus Nazareno. Masaya ang buhay, maligaya ang buhay kapag meron tayong mga kaibigan na instrumento at padala ng Diyos sa atin. Above all, nagkakaroon ng meaning at kahulugan ang buhay natin. Again, my dear brothers and sisters, piliin mo kung ano ang mas mahalaga. Mag-impok ka ng makalangit na kayamanan
na hindi ito makukuha sa iyo at madadala mo ito sa buhay na walang hanggan. At marahil itong kayamanan na meron ka, kayamanan na pakikipagkaibigan sa Diyos at sa kapwa, iyan pa ang maghahatid sa iyo sa buhay na walang hanggan. Pagkatapos ng misa, tatanungin man ako ng Diyos, mamamatay man ako ngayong Martes, sasabihin man ako, hindi po ako matatakot sapagkat alam ko na meron akong kayamanan na hindi makukuha sa akin. Kahit siguro mamayang gabi, Lunes man yan, Martes man yan, sasabihan ako ng Diyos na kukunin niya ang buhay ko, hindi ako matatakot humarap sa kamatayan, hindi ako matatakot humarap sa Diyos, kasi baon-baon ko ang kayamanan na meron ako dito sa lupang ibabaw. Kayamanan na hindi maaalis sa akin, pakikipagkaibigan sa Diyos, relasyon sa Diyos, pakikitungo sa kapwa, pakikipagkaibigan sa kapwa, relasyon sa kapwa. Magsitayo pang lahat at atin ngayong ipahayag ang ating pananampalataya. Tayong lahat, sumasampalataya ako Sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Tanging ikaw lamang, O Diyos, ang makapupuno sa aming kakulangan at pagnanais sa buhay. Dumadalangin kami sa iyo upang mapuspos mo kami ng iyong walang hanggang biyaya at pagmamahal. Buong kababaang kaming nakikiusap, Diyos Ama, dinggin mo ang iyong simbahan. Diyos Ama, dinggin mo ang iyong simbahan. Ama, patuloy nawang magpadala ng mabubuting manggagawa para sa iyong simbahan na siyang mangangalaga sa iyong mga tupa laban sa kasamaan, kasakiman at iba pang kamunduhang asal. Manalangin tayo. Diyos Ama, dinggin mo ang iyong simbahan. Ama, pukawin mo ang puso ng bawat namumuno ng mga bansa upang maiangat ang buhay ng bawat nangangailangan, lalong-lalo na ang mga walang kakayahan at pagkakataong umahon mula sa kanilang kahirapan. Manalangin tayo. Diyos Ama, dinggin mo ang iyong simbahan. Ama, palakasin mo nawa ang loob ng bawat taong nagnanais na maglingkod bilang pari, madre, relihiyoso, relihiyosa, katekista, o laikong leader ng simbahan. Manalangin tayo. Diyos Ama, dinggin mo ang iyong simbahan. Ama, mapagtanto nawa ng mga sakim at ganid sa luho ng mundo na ang tunay na kayamanang hindi mananakaw, maglalaho at mapapawi ay matatamasa lamang sa iyong kaharian. Manalangin tayo. Diyos Ama, dinggin mo ang iyong simbahan. Ama, salubungin mong may galak ang mga kapatid naming pumanaw, lalong-lalo na yaong mga taus-pusong naglingkod at tumulong sa kanilang kapwa sa abot ng kanilang kakayanan. Manalangin tayo. Diyos Ama, dinggin mo ang iyong simbahan.
Ama, makita nawa namin ng iyong kaharian bilang natatanging kayamanan na hindi kailanman kukupas. Gawin mo kaming malugod sa pagtanggap sa iyong buhay na walang hanggan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. O Diyos namin Ama, nakayanan naming alay sa inyo. Galing din po sa inyo mga biyaya na ito, tinapay at alak mula sa aming hari. Iyo po nawa itong ikaligaya, mamarapatin po sila'y inyong gawin. Katawan at dugo ng inyong anak, minamahal namin Jesus. Minamahal namin Jesus. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo ng awa, gawin mong banal ang mga alay naming iyong sanang kalugdan at kami ay gawin mong haing sa iyo laging nakalaan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob, kami iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraan, kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan.
Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ng buong kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig, ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon, natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Langin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagpasalo mo sa banal na pakikinabang ay iyong tuwangan sa ginagawa namin sa araw-araw upang kaming hindi mo pinagkakaitan ng pagsubaybay ay gawin mong maging marapat sa lubos na kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan po ninyo ang mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming malwalhating Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Amen.